Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama kong pinaka-sexing chismosa sa lahat. Walang iba kundi si Miss Tina Ryan. Hi Pwede Mamo bang Tina. Basta. pinaka-cute na lang? Kasi pinaka-sexy, parang hindi ako yun. Al- alam mo, alam mo Mamo, forever sexy ka sa puso ko. Kahit Ayun. anong mangyari sa'yo. Kasi di ba ang Nagagawa ng sexiness pagmamahal. di ba ang Diba? sexiness Mamo, wala naman yan sa hubog ng katawan, kundi nasa Totoo. personality. So habang Oo. buhay, ikaw ang pinaka-sexing chismosa para sa akin. Thank you, Diba? Papa McCoy. I missed you and I'm very, very honored and privileged that you invited me tonight because, hello, nakikita naman po natin sa screen kung sino ang kasama natin ngayong gabi. Actually, hanggang ngayon, Mamu, nung na-finalize natin tong episode na to, hindi ko inakala na mangyayari sa akin na isang hamak na showbiz bro from Magic 89.9, na isang hamak na isang may isang segment lang sa Good Times with Mo ay papalarin na bigyan ng pagkakataon ng Diyos na makasama ang dalawang radio legends. Ito yung mga tipong bata pa ako, pinapakinggan ko na tong mga segment natin dito sa Machong Chismisan. So, mga kaibigan, hindi ko napapatagalin. Kasama lang natin ang isang alamat ng radyo na lang iba, kundi ang bago si Ma'am Charo, na uso na tong si Sir Joe Dimango. So, welcome everyone mula from the Love Notes fame. Walang iba kundi si Sir Joe Dimango. Hi, Sir Joe. Hello, Makoy. Hi, Tina. Thank you for inviting me. It's really a privilege to be part of the show, no? Excited ako kasi first time kong mag-guest sa show mo. Hindi ko alam kung anong mga pasabog mo ngayong gabi. Binenta na kita, McCoy, kay Tito Joe. Sabi ko, Ay, Tito Joe, masaya ang Machong Chismisan. ay, Apart naman. from the fact that it's the longest running comedy podcast in the Yay, country. congratulations. Oo, Ay, diba? thank you. Worldwide Pero, din ang audience ni McCoy. pero warningan ko na yung mga listeners, medyo iti-tame down natin ng konti dahil napakalaki ng cross sa likod ni Joe Dimango. So meron lang tayong Sinadya mga ko ibang yan, Makoy. meron lang tayong mga signature questions na hindi itatanong ngayong episode na to. Pero it's still the same flavor. Na-curious tuloy ako, Makoy. Hindi, pwede ko tanong sa'yo pero wag mo na lang sagutin kung hindi ka Si Tina komportable na mamaya. sasagot. Yan. Pero ito na. Ito siguro laging tinatanong sa'yo, Sir Joe. Ano ba gusto mo tawag sa'yo? Yung Joe real na lang, name? Joe. Ay, Joe. Ayan. Sisimulan ko na sa pinaka-iconic na Dear Joe. Dear Joe. Dear Joe. Dear Joe, kamusta? Ang tagal nyo na nawawala sa radio. Ano ba nangyari sa'yo? Saan ka na napadpad, Sir Joe? Okay. As far as I can remember, the last time I went on board sa sa Wave 89.9, I moved from Magic to Wave, Okay. was 2007. 2007. Pero umalis talaga ako sa limelight noong 2012 when we moved to Australia. The last time okay. I was on media was during the time na meron akong show sa Channel 5. DZMM Teleradyo. Ay, Channel 2. Love Notes sa DZMM Teleradyo saka sa ABC5. Meron ding Love Notes doon. Oh, there you go. Oo, Yun. tama. ABC5 muna tapos DZMM Teleradyo. Parang ako medyo natatandaan ko pa yung Teleradyo days kasi to be honest, para sa mga alam ko pa ulit-ulit ko 'to sinasabi. Ako kasi pinalaki ako ng radyo, Okay. TV at mga lumang Lumang comics. comics. Yan ang perfect nang iba. example ng childhood ko. So, Yes. ako lumaki nga ako na nakikinig sa inyo and then eventually napapanood ko rin kayo sa sa ABC5 during that time. ABC5, Pero 1993 yan eh. bago tayo mapunta doon, simulan natin sa pinakasimula. Sa Okay. Magic ka ba nagsimula or sa iba? Paano nagsimula ang isang Joe Dimango sa radio? Okay. A bit of history, no? Yung pop stations ng unang panahon, nasa AM yan. The competing Okay. stations were DWBL and DWIZ. Yung mga What? icons ng FM, sina Hillbilly Willie, sila Bobby Ante, they were all in broadcasting sa DWBL, which was in The AM band? huh? The AM, Tito Joe? AM. That was Seryoso? 1985.
Okay? 1985. This is Oh, what happened. Okay. The entire DWBL team was pirated by 93.9 WKC in WKC. 1985. Ang Okay. naiwan na lang sa DWBL was their marketing manager pa si Koyang noon plus nagdi-DJ. He was the only one left sa DWBL. Everyone moved to the entire on-air crew ng WBL moved to 93.9 WKC. They started yung joke time, di ba? They were the first to start DWKC that. na nga. Oh, WKC, headed by Yeah. Hillbilly okay. Willie and the rest of the gang. So nagkaroon ng void sa DWBL kasi ang naiiwan lang doon si Brother Louie and si Burning Bernie. Okay? So during that time, nagkaroon ng contest sa Channel 9 hosted by Hillbilly Willie of 93.9 WKC na and John Okay. Young. This was sponsored by Coke. The title of the show was This Is It. It's a search for Coke. amateur DJ contest. Initially intended to fill in a roster of DJs for WCOKE radio. Okay. During that time, alam ko sa dapat yan magkakaroon ng segment sa 99.5 RT. Okay? Okay. But hindi natuloy yon, but the program continued. I joined the contest noong 1985. I remember si Hillbilly Willie asking me to read the script. Sabi niya, basahin mo yan. And audition kami kasi noon eh. Pagkabasa ko ng script, syempre, I did my best. No? Sige, schedule mo na yan si Kuya. So, saan yan? Pero Sa sir, sorry. broadcast city. Para lang mas ma-imagine namin, how old were you nung 19. 1980? I was 19 19. years old. College. College. Second year college sa AMA. Oh. I was 19. So nakapila ako sa pila ng Itbulaga kasi sa channel ng Itbulaga noon sa Tandang Sora. Haba ng pila pero tsinaga ko yun kasi I really wanted to audition. Dream ko kasi maging DJ ever since. Uh, Okay. so after that, I won the weekly finals. I made it to the monthly finals and I finally made it to the grand finals. Nung grand finals, si Burning Bernie was one of the judges. Oh And I my won in that God. contest. Ako yung nanalo ng contest na yon noong October 1985. After the 1985. contest, nilapitan ako ni Burning Bernie. Since wala nga silang DJ, di ba? Masama loob nila kasi umalis lahat ng Nag-alisan. DJ. Sabi niya, do you want to work in radio? Sino bang hihindi, di ba? Ayo, pangarap Lifelong ko na dream yun eh. eh. So yes, kagad. Pero Mm. bago ko umakyat ang KC nasa 15th floor ng Philcomsen building. Ang Magic nasa 18th 18th. floor. So bago ko umakyat sa 18, dumaan muna ako sa KC. Kasi gusto ko magtrabaho sa KC. Kasi Okay. andun yung aking idol na si Hillbilly Willie and my mentor. So Okay. nakaupo ako doon sa booth niya. Sabi niya, although papunta na ako sa taas talaga noon to formally apply for a job. Pero Okay. dumaan muna ako sa baba. Hoping na baka Ma-offeran. offer. Oo. Wala naman. Sabi ni Hillbilly Willie, nangangailangan sila doon sa taas ng ng DJ. So, Itinuro ka pa. tinuro ko. Kasi magkakaibigan naman kami. I mean, Okay, apart from okay. the fact na umalis sila sa BL. sa BL, no? Magkakaibigan naman kami. So, umakyat ako. So, that was my first job. Hindi naman ako in-audition na ni Bernie. Binigyan niya na ako ng slot. My slot was 9 p.m. to 12 midnight. So that's Okay. how I started my career sa DWBL. And then, nung February 1986, masama ang loob ng grupo sa DWKC. They were able to acquire a station na merong station ID na DWTM. TM yung station ID niya. DWTM, tama. DWTM. Oh my God. I'm And learning this also now, ha, Makoy? Wow. yes. Hindi lang pala guesting Oh. hindi lang pala kay Joe Dumago tayo matututo, pati radio history din pala kasama Yes. dito. Okay. So, ang Casey talagang nag-start ng pop sa FM. Kasi Okay. before Casey came in, there was only 99.5 RT. Medyo social to, no? Ang nag-umpisa talaga ng pop sa FM was WKC. So, Okay. in response to their abandoning ship, yung grupo namin put up DWTM Oh my in gosh. response to WKC. Oh So wow. the first wave of DJs from DWBL was Smarty Sam, AJ Christian, Brother Louie,
Andrew Buico, and myself. No? Lahat kami, hinata kami. Pinull out kami sa DWBL, dinala kami sa DWTM. So Teka, we were teka, the teka. first DJs of DWTM is Magic, di ba? Magic. Yes. Oo. Wow, Oo. okay. DW89.9 yon. Ang pangalan dati niya, hindi Magic. 89.9 WTM. Noong Oh my 1980. gosh. Wala pang Magic noon. Okay. But the thing is, kailangan namin, uso kasi noon yung ano yung nilalagyan ng words yung call letters mo, di ba? So Oo. nagbe-brainstorm noon yung mga DJ. Sabi na, ano kayang TM, tinolang manok, ganyan ko, anong iniisip nilang pangalan. Hanggat naisip yung The Magic. Okay. So My doon na Natatandaan niyo kung gosh. galing sino yung yung eksaktong TM is The nakaisip? Magic, DWTM is The Magic. Kaya siya Magic siya. Dinrap na yung Magic eventually, ginawa na lang Magic 89. Nag-i-evolve syempre yung pangalan ng stasyon, no? But it started only as Magic 89.9 WTM. Ganun lang yan. Mm. My Pero Tapos naging God. The natatandaan niyo, sir, kung Magic, sino tapos naging Magic eksaktong 89.9. natatandaan niyo kung sino eksaktong nag-drop nung The Magic? Parang Nagkaroon kasi kami ng promo ng The Big Switch. Second wave na to ng DJ, headed by Little David. okay. Siya yung Ay, Little David, nag-conceptualize ng natatandaan ko Make the siya. Big Switch. Yun yung pinakamaingay na promo nung time na yon. Kasi medyo radical yun eh. Kasi yung naalala ko pa yung merchandising plug nun, nagsiswitch to different radio stations. Tapos dinadrop yung first syllable ng radio, tapos bilang isi-switch ulit. Parang medyo parang radical yon, kaya ang daming nag-respond doon, and we really made a big impact nung time na yun. That was the Joe, transition from, question. yes, BL was already owned by yes, Mrs. Oh Mrs. Bell. my. Okay. Okay. BL and Papa double, Makoy, BL mm, is owned by the mom of our boss sa Magic. yes. So, They ever they since own kanila na W talaga. double L and WBL. Yeah. Oh, Pero ano, wow. nung na-offer sa'yo yung original time slot mo, which was 9 to 12? 9 to 12 ba? Graveyard ang tawag doon, di ba? So considered graveyard na yung 9 to 12 nun. Kasi hanggang 12 o'clock sign off na eh. Okay. So hindi pa uso nun yung mga 24 hours, 24 Wala. hours na radio station. Hindi. Sa AM meron, pero hindi rin. Ang AM nagsasara ng mga 2 AM, 1 AM. Wala pa masyad. I don't think there was a 24-hour station. Baka siguro yung mga DCBB or DZMM ng time na yon, but not the regular stations. Pero were you happy with that time slot? Parang medyo may benta ba yung ganong klaseng oras nun? Kasi right now kasi yan ang parang prime time yan. Yan yung oras nila Yes. Papa Jack ngayon, nila ano. Ngayon, dati ba, Pag kamusta bago yun? kang DJ, kahit ilagay ka sa alas 6 madaling araw, feeling ko, may excite ka eh. Exactly. I Oo, lahat really kami did. dumaan doon, Makoy. Nag-12 to 3 nga ako, tsaka 3 to 6 nung Oo. Yeah. trainee. Oo, I dadaan ka really didn't talaga. mind. At saka take note, ang BL kasi is tawag na AM, amplitude modulation yan. So umaabot kami kapag mga 12 midnight na 11, umaabot ang broadcast namin sa Borneo, sa Malaysia. So Wow. we get, Wow. ang AM kasi mas malayo, hindi yan line of sight eh. So I get listeners from other Asian countries. Down Okay. south hanggang sa Grabe. Indonesia. Remember, yung mga radio units noon, meron siyang MW, AM, FM. Marami siyang frequency. Kapag gabi, mas malayo ang bato ng AM, umaabot yan across the Grabe. oceans eh. Oh. So meron ako mga requests from those countries. Kaya masaya. Pero noong nagsimula ka, Joe DeMango na ba kagad? Or saan Hindi. nanggaling yung Joe DeMango? Nagsimula ako, ang pangalan ko kasi Rolando, di ba? So, Oo. sikat nun si Rick Dees eh. Rick Dees in Morning, di ba? So, ang Rick pangalan Dees. ko nun, Roland Dees. Roland BL. Dees. Nung lumipat ako sa Magic, sabi nila, wag na natin gamitin yung pangalan na yan. Isipan natin. So, Saka medyo hindi pinaghirapan yung Roland Dees, hindi, oh. So, yun. Yung mga DJs nun, medyo, mga pang-asar yung mga DJs nun, mga veterano na to eh. Lahat ng bagong DJ ng TM, binansagan nila yung mga nakakatawang pangalan. Kasi di ba yun yung uso dati, yung senior yung magpapangalan sa juniors? Yes, Ganun yung dati. yes, senior. So si Rock and Robin Hood ang pangalan niya nung una. Inis na inis si Vince eh. Ang pangalan, this is Robin Hood. Parang
Ako naman, Joe DiMaggio. Joe DiMaggio dapat yan eh. Tapos Joe DiMaggio. gawin na natin It's a mangga, play Joe on Joe DiMaggio. DiMaggio. Okay. Yes, from Marilyn Monroe's second husband, Ah. famous baseball player. So doon Pero sino galing yung yung pangalan specific ko. na nagbigay? Hindi ko naman tandaan. As far as I remember, it's Marty Sam. Okay. Sam Laos. No? Magaling na DJ ito, no? And I Hindi ko na remember, naabutan, Tito Joe. alam Mm. ka, hindi ko siya makalimutan kasi nung high school ako, nakikinig ako sa kanya sa Ah. WBL, nagre-request ako. And I remember sabi Oh. niya, I'll play your song, wait for it kasi first time ako naka-get through sa radio station. Narinig ko yung boses ko, tuwan-tuwa ako. Naghintay ako hanggang sign off, hindi niya play yung song ko. Inis na inis ako sa kanya. Kaya nung makita ko siya for the first time, alam mo, hindi kita makalimutan eh. Kasi ikaw yung pinaintay mo ako hanggang madaling araw, naghintay ako ng request ko, hindi mo na pinlay. Tawa siya ng tawa. Anyway, Mm. masaya lang. Pero ano yun, parang, okay, naglipat na kayo sa DWTM, The Magic. Naglipatan na kayong lahat. Paano nagsimula yung Love Notes? Yung paglipat ba sa DWTM? Ito na, ito, gagawin ko Love Notes. Ay, Kasi syempre, wala. music ka muna, di ba? Yes. Nung time na yon, wala pang talk shows. Ang Okay. format is the typical introduce a song, play the song. Yun na yon. Yung It's classic talagang all DJ. music. Oo. All music talaga yon. Ang nag-introduce talaga ng talk si Casey. Kasi sila yung nagsasalita ng matagal, tapos may joke. No? Pero most of the other stations, Sorry, they KC, remain WKC. WKC. Okay. 93.9. Yeah. 93.9. Yan. Joke time. Halimbawa, anong city ang maraming kuryente? Ganyan. Oh. Tapos, Ano? electricity. Tapos, gano'n. Mga ganyan yung I mean, sila yung nagpauso nung may pagka-jolog sa FM. Medyo yung nakaka-cringe yun pag ganun ka sa sa FM eh. But kami, lang naman kami, social pa rin ng TM nung time na. Anyway, I started in 86. It's a Okay. regular Joe the Mango show. I had a sidekick called Mango Bango. Kasi we Yan ang hindi alam purchased ni McCoy. Yeah, we Okay. purchased a harmonizer. A harmonizer is basically Pambago ng an boses. electronic device that changes your voice, no? Okay. So nagkaroon kami ng mga show. Si Little David, meron siyang Robocop. Ako, merong Mango Bango. Yun lang ang component ng show ko. It was a fun radio show with Joe the Mango and his sidekick, the Mango Bango Show. So you were bantering with yourself? Ganun yun? Yeah, Ganun yun? oo. Wow. Oo. Nakakatawa siya pag nakita mo. Kaya yung mga listeners pag andun parang napapanganga sila kasi mukha kang tanga doon na nagbabago-bago ka ng boses. No? Anyway, masaya siya. Okay. So, nung 1980, I started 86, no? Nung Mm. 1988, I started receiving letters. Kasi Okay. every time pag Friday Magic Madness, may magpapadala, Joe, pakiplay naman tong Hard to Say I'm Sorry kasi nag-away kami ng boyfriend ko. Can you Okay. tell him I'm sorry? And ganyan. So ginagawa ko yun sa programa ko regularly. Naging staple yon. Okay. Either magbabasa ako ng normally sulat, wala namang Grabe, text no? doon. Isipin mo, baka bati na sila, tapos parating pa lang yung sulat. Parating pa lang yung sulat. Totoo. Tapos eventually, yung letters nag-evolve into the Dear Joe type of letters na. Okay. Kasi parang lang to, very accidental lang. Magpa-play ako ng song, mag-a-advise. Oh, huwag na kayo mag-away. Magbati na kayo, tapos play ng song. It eventually evolved to the Dear Joe type of letters. And to tell you honestly, merong post office sa baba ng Philcomsen building sa Okay. ground Nabutan floor. ko ba yun? Abutan mo pa yan? Hindi na. Nabutan ko ba? Hindi ko matandaan, Tito Joe. Nasa lobby siya ng Philcomsen. Doon din na-drop lahat ng mga post, no? And literally, Sako-sako. every week, isang sako. As in Wow. sako ng bigas. Ang puno ng letters yun. And I remember sa labas ng office namin, I would have about 10 or 12 practicumers na walang Na gagawin, mag-sort. kundi magbukas lang ng sulat at magbasa. Yun ang gagawin nila buong slot ko. And Wow. then, i-shortlist Hanap. na nila yun. Pipiliin na nila yung sa tingin nila okay. And then they will hand me, pre-screened letters na. Tapos saka ako mamimili from those letters para i-feature sa program. And by the way, the same Koyang who hired Koyang. me, sinabi ko, Koyang, gusto ko sana magtayo ng gumawa ng programa. Ang concept ko, Love Notes, magbabasa ako ng letter. Parang Helen Vela. Si Helen Vela ang Wow. ang icon nun, saka si Oo. Eddie Elarde, no? Sabi niya, kid, medyo off yan kasi alam mo naman, FM tayo, dapat tayo, more talk, more music, less talk. Music. Pero sabi niya, sige, bigyan kita ng 1 month. Mabait si Koyang
Oo. Sabi niya, bigyan kita ng 1 month para hindi mo naman masabi na di ko, Binaril ka agad. oh, diba? So, binigyan niya ako ng 1 month and then the rest was history. Pero ano No ba 'yan? Parang question. sige, Sorry, ikaw muna, sorry. ma'am. Ikaw muna, ma'am. No, ano lang, yung mga letters ba, talagang ano na, from the get-go, puro ano na, puro heartbreaking stories na ba? Or may mga Oo. na-receive ka din na masasaya? Kasi parang, di ba, Bi- laging, Bihira lang yung masaya. Siguro mabibilang mo lang sa daliri mo. Parang ang naging default ng love notes is dapat heartbreaking yan, dapat yeah. matinding ano. So, ganun lagi yung mga storya. Pero inutusan mo ba yung mga practicumers mo na piliin nyo yung mga madudugong, ay yung mga masakit or i-filter out nyo yung masasaya? Or talagang ganun talaga kadamihan? Well, I think yung time na pinapa-filter na namin sa kanila yung mga sulat, medyo naka-ano ng love notes nun eh. Hindi naman kagad dumagsa lahat maraming sulat eh. Oo. Siguro mga naka 6 months ng love notes nun. So yung Ah, mga practicumers, medyo alam na nila kung ano mm. yung flavor and tema ng love notes. So ano na, unspoken na lang yun. Sasabihin, "Uy, ang Ah, ganda ng storya nito." ah, Minsan nakaka-relate sila, parang storya ah, ko to eh. ah. Papasa nila sa akin. Oh, Lalo na I pag think, practicumers, mga ano yan, mga teenagers pa yan, Teenagers, no? No. Pero ito, teenagers. ito medyo trade secret. Nung mga first few weeks, nag-imbento ba kayo ng sulat nun? O talagang may sulat na talaga? Hindi, kasi before that, may mga sumusulat na sa akin eh. Okay. So may pondo May na ng pondo na sulat. eh. Kaya nga yun yung premise kung bakit ako nag-ask for a program Mm. officially para magkaroon ng program. Kasi may mga sulat na ako nun. Pero ikaw do yung you, nag-isip ng love notes na pangalan? Ikaw? Ako yung nag-isip ng love notes sa Okay. pangalan. Yan. Okay. Tito Joe, do you remember how many, like, okay, so, nakailang taon ng love notes? Started in 88 until 2007. Almost, Wow! Wow! oo. 88 up to Well, 2007. technically, hanggang 2012 kasi nagkaroon Kasi pa ako ng, ano, ng nag-DCMM pa. DZMM pa. Yes. And Pero sa radyo, sa Magic, hanggang 2000. sa Kasi I moved. history ng sa history ng love notes mo, Tito Joe, do you Mm, have a favorite story? Like, Yan, or oo. Ganda yan. was there a story na super heartbreaking na hanggang ngayon hindi mo makalimutan? Oo. Marami, pero meron ako isang hindi makalimutan. Lagi ko itong kinukwento. So, yung, yung mag-boyfriend sila, no? Sabi nung guy, oh, samahan natin si best friend ko kasi punta na siya ng States. So, Okay. hinatid nila sa States, no? Sabi niya, bago siya umalis, binili niya yung girlfriend niya doon sa best friend niya. Oh Sabi niya, God. oh, take care of Tina, Alam mo na. pag habang wala Okay. ako, ha. So they continued going out, lalabas sila magdi-disco sila, disco pa, no? Mm. Lalabas sila sa bar, no? One time nalasing sila pareho. So, Naku po. something happened between, halimbawa, Mark and Tina, no? So, Mm-mm. nung pauwi na ako from the States, susunduin niyo ako syempre, kayo yung body-body ko, di ba? Alam mo yung feeling na awkward kasi Oo. alam mong merong ano, may nangyari, di ba? Mm. So, pagka dating ko, like, halabas tayo, like what we Mm. used to do. So, labas kayo. Pero may feeling of awkwardness sa inyong dalawa Mm. kasi alam nyo, May guilty guilt. kayo, di ba? I own a condo in Makati. Sabi ko kay Tina, Tina, pag nalilate ka sa work, ah, Tambay ka punta na ka lang. lang dyan. Mm. Binigyan ko siya ng susi. Let me know lang kapag gagamitin mo. So one time, si Tina, na-late siya ng work. Hindi na siya umuwi. Dumiretso siya dun sa condo since she has the Mm. key. Pagbukas niya on one rainy evening, nakita niya tayong dalawa Mark in bed, naked. So si Tina, tumakbo palabas, masusuka-suka na siya. Hindi niya akalain na yung closeness pala natin was just more than friendship, no? So inabol ko si Tina, sabi ko doon sa corridor ng hotel, Tina, let me explain. It's Ah. not what you think. We were just drunk, ganyan, ganyan, ganyan. Si Tina, syempre, walk It's out, just no? the tip ba? Oo. Tapos, reach out kay Tina. Si Tina hindi makasagot sa akin. Oo. Kasi, nabuntis mo pala siya. Wow! Wow! So parang gusto ko humingi ng sorry kay Tina, pero si Tina, hindi niya masabi, ako nga dapat mag-sorry sa'yo eh, kasi I was the Oo. first one. Yun, hindi ko makalimutan yun kasi parang akala mo sa movie lang nangyayari, sa Mm. pelikula lang nangyayari na. Pero it happens in real life. Mm. And I'm Ma, sure, ma, Mamu, mm, papatunayan ko ito isang patunay na hindi sinungaling si Sir Joe.
Kasi I've Okay. also heard an interview that he gave that same story. Na-refresh lang sa akin habang kinikwento niya. And kaya sabi ko, alam ko na kung saan papunta to. Kasi iyan din yung same story na Yes. binigay niya. So, ibig sabihin, hindi sinungaling si Sir Joe. Ito talaga yung pinaka-memorable na experience. Yeah. So, anong pinayo niyo doon? Yun ang tanong. Anong Oh, pinayo oh niyo? my gosh. Oo. Well, ang sinabi syempre, I mean, the best thing that you can tell the person is to be honest, no? Sabihin mo na, buntis ka. Kasi ang sumulat Okay. yung babae. Yung Sabi niya, babae, si Tina, Joe si is Tina reaching, ang, Joe is reaching out to me and he's asking for forgiveness. Bigyan ko raw siya ng second chance, but I don't know what to do. So, syempre, sabihin mo sa babae, just be honest. okay. Sabihin mo na may nangyari sa inyo ng best friend niya. That's Mm, the only way to go. And be prepared for whatever the outcome is. okay. May Yeah, may you have mga to be nangyayari ba na accountable. yun nga, sa mga stories na bibigyan mo ng payo, may mga parang follow-up ba na nakakakuha ka ng follow-up doon na parang, Joe, ito'y ginawa ko and maganda yung nangyari or Joe, palpak yung ano mo. May mga ganun ba? Meron akong isang natatandaan na nagalit siya sa akin. It was, nagalit siya. Kasi, I think mali din naman yung sagot ko eh. Okay. Kasi lesbian siya eh. Okay. And she's into another relationship with another woman, no? Mm, Naalala ko pa yung sabi ko sa advice na yun eh. Sabi ko, the fulfillment in life is in having a family. mm. Parang, alam mo yun, masyado ako naging sarado ang pag-iisip ko. Parang Okay. sinabi ko, syempre, I mean, wala pa naman tayong ganong wisdom nung time na yon. Oo. Sinabi ko na, ang fulfillment ng buhay natin is to have a family, have a wife, no, have a husband, and have children. Mm. So, kumbaga, I could have said for some, diba? Parang sinara Generalize mo ko eh. eh. Oo. Isa siya sa mga Mm. sumagot sa akin. Matagal siyempre dahil snail mail, no? Pero sumagot siya and sinabi niya na parang hindi yata tama yung Mm. sinabi mo. And nag-apologize ako nun. Wow. Nag-apologize. Cool. Uh, so yung isa yon, there are only a handful of people who wrote back Mm. na nagsabing, salamat, no? Turned out well, o hindi kami nagkatuluyan. Pero I've had a letter, sulat ng isang teenager, na sinabi niya, my mom and dad wrote to you years ago, and you gave them advice, and Wow. they finally, kumbaga, patched their differences, they got married, and I'm the result of that. Oh. Wow. Di ba ang And now saya? I'm writing to you to seek advice. Pero ano, Wow. puppy love lang. Puppy love lang naman. Pero parang two generations of, nakakatuwa lang. Hindi Parang ka two ba parang Para, generations sinampal? of, Hindi ka ba sinampal ng katandaan no? sanay na tayo dyan. Okay, medyo okay, okay, okay. Tito Joe, did you ever feel at one point na parang, kasi super sumikat yung Love Notes, di ba? Yeah. Oo. And Mm. before we started the recording, I was telling McCoy na, oh my gosh, there was a time na talagang, I remember the whole metro would stop and listen to Naman. Yeah. Totoo. Magic, di Amen. ba? Mm. So you have that responsibility to give the best advice. Yes. Did you ever feel pressured? Yan, ang ganda. Ang ganda, oo. Magandang tanong yan. Hindi naman, Tina. I don't know, for some reason, it just comes out naturally sa akin. Hmm. Not that hindi ko naman siya na-experience, but I love listening to other people's stories, no? And the only way I can learn is to actually listen to others. So I think most of the things that I say sa programa ko is a reflection of who I am. Okay, ang galing. So hindi ko siya nire-research, that's just how I feel about situation. So siguro ganun lang 'yun. Hindi naman ako nape-pressure kasi it comes, as I said, parang sa akin it comes naturally. I think Hmm. it's a gift, no? It's something that you don't really prepare for or thinks too much about kasi parang the words just come out. Ako may question ako. Sige, Kasi Makoy. laging Dear Joe, sa'yo humingi Mm. ng advice. What happens pag si Joe naman ang may problema? Kanino ka lumalapit? Sino yung parang kanino ka nagdi-Dear Joe pag may problema ka? Sino yung pinaka-nilalapitan mo? Alam mo magandang tanong 'yan, Mark. Kaya Makoy, no? Makoy. Hmm. Kaya lang wala ako. Unfortunately, wala akong ganyan. Yun For lang. a lot of men kasi, I mean, I'm not saying na dapat ganun na. For a lot of men, it's really very hard to open up to Oh others. yeah. Yeah. You can probably open up to other men,
kapag nag-iinuman kayo or ano. Pero wala talaga yung parang accountability na someone who can journey with you, no? And para sa amin, I mean, para sa most men, they just want to keep it to themselves, no? It's not healthy kasi just like women, we need to process our emotions. Mm. Ang mga babae, mas expressive kayo, di ba? Tama, Yung, tama. diba, Nasobrahan ng konti. lalapit ka kay BFF mo, Medyo sabihin mo, medyo bakit ganito, sobrahan, bakit ganito. kuya, nasobrahan ng konti. Tayo, di ba, lalapit ba ako sa'yo, Makoy, no? Oh, Di, yeah. unless na, alam mo Medyo yun, pangit eh. medyo Pre, pa, may unless na problema medyo ako, pre. nagiinuman kayo o seryosong usapan, di ba? Pero you just don't bring it up to a friend. Are, Tama. ano eh, hindi naman ganun eh. Uh, And it's healthy to have someone someone you trust, no? Someone who will offer a safe space for you, no? Unfortunately, wala akong ganun. okay, sayang. So, yeah. Nung time na yun, Okay. Ito, Sir Joe, pumutok na lahat in everything. Yun nga, sabi ni Miss Tina, everything, everyone stopping pag oras na ng love notes and everything. Yeah. Kailan mo naramdaman na I have arrived? Na I am Joe the Mango? Kailan mo siya naramdaman? Anong point na may specific timeline ba na naramdaman mo na parang tama yung ginagawa ko? Magandang tanong din yan. A lot of people were asking that Kaya nga question. 10 years in the podcasting industry, magagaling yung tanong. Di ba? Ang yabang. Honestly, I never even thought about it. Para sa akin, when I do something, I just give it my 100%. But I don't measure my achievement on the laurels that I receive, no? Parang sa akin, it's just a continuous journey that you have to keep on doing what you love doing and do it with passion and with heart. But to tell you honestly, talagang dumating din sa point na na-realize ko, wow, this is something. Kasi Love Notes is the only program to date, I think, that has crossed all platforms of media. Nagkaroon siya ng comics. Dala-dala ko pa yung comics dito. Nagkaroon niya ng Seryoso, may pocket comics? book. Di ko alam May yun. comics Yeah, yan. pocketbooks. Starling Publications. Nagkaroon niya ng pocket novels. Nagkaroon niya ng 2 album. It was syndicated in the Manila Times, Philippine Daily Inquirer newspaper. Wow. Nagkaroon niya ng tawag ng pag-ibig with PLDT. No other advice program had that thing also. Nung time na Yung yun, ba yung nasa web. babayaran? Oh, yung babayaran mo, yung 1-800 number, 1-400. Ito ang tawag ng pag-ibig. So, meron niyang fee per minute. Tapos, meron na rin siyang, it was syndicated in magazines in other countries. Meron din siyang web presence nung time na nagkaroon ng internet. Tapos, nagkaroon niya ng movie. Nagkaroon ng TV show. So, radio, TV, movie, newspaper, all print media, tapos telephone counseling. So, Diba? it was the only, I think, up to date, no? The only program in the Philippine history na nagkaroon siya ng movie, TV, newspaper, telephone, comics. Yung iba, they have some of it, but I don't know if I'm still accurate, no? But to date, I feel it's the only program na meron na lahat ng aspeto. May CD pa yan, di ba? Meron pang... So, May wala kulang ka siguro lang na isa. ganun kakompleto. May LP. kailangan ka lang. Wala ka pang may podcast ka na ba? Try ka, gawa Meron ka na isang ako. Yung episode. podcast Meron ng na. Love Notes is Meron na rin. nasa siya. It's actually number 15 sa Music Plus Talk category worldwide. Wow, galing. Grabe. Ito, di putok na nga yung putok na yung Love Notes during that time. Yes. Were you expecting the TV offer? Ano ba yung nauna, yung TV or yung movie? Nauna muna yung TV. Tandang-tanda ko yan, TV channel ABC5, nakatayo ka doon. Madalas naka-long sleeves ka na puti. Tapos yes. kadalasan yung mga ang TV kids yung mga nandyan kasi nagdadalaga na sila eh. Yes, ano yung pakiramdam mo na parang in-offer sa'yo na, Joe, kailangan mo nang gawin tong Love Note sa TV and magko-crossover ka na sa TV. Parang kilig na kilig ka ba noon? Natakot ka ba noon? Ano yung pakiramdam noon? Or paano mo, kailan mo paano ka tinawagan? Yun muna pala. Paano nakuha yung unang offer? Yung TV offer came, sandali, wait. Nauna muna pala ang movie bago TV. Sige. Okay, sige. The
the late Mario J. De Los Reyes, Okay. yung one of the iconic directors of Filipino media. Yes. Tinawagan ako kasi they wanted me to voice one of the movies that they made with Jake Tordesillas, who's also an iconic scriptwriter, no? Tinawagan nila ako. I went to Sampaguita, somewhere sa San Juan ba o sa Cubao, no? Gilmore, sa may Gilmore yun, Tito Joe. Sa Ayun, may San okay. Juan. I went Ortigas. I went to the studio and recorded. Kasi nakikinig sila ng love notes. Gusto nila gamitin yung boses ko for the merch plug nung movie na ginawa nila. Doon nag-umpisa yon. Doon nag-umpisa yung movie. And then, June Rufino of ABC5 Okay. was Mario J. De Los Reyes' manager. Okay. Kaya nagkaroon ng movie and nagkaroon ng TV. Doon sa connection na yun. All through direct Mario J. De Los Reyes. For that one instance na, Joe, mag-voice over ka naman for a merch plug for a movie. Okay. Yun. That's how it started. Okay. Galing. Naging Tapos trilogy pa yan, Makoy, ah. Oo. Tatlong Oo. trilogy yan. Oo. Ang natatandaan ko, tama si Lavina ba? Si Lavina yun nandun. Dina Morales, Gary. si Carl, si Kimpi. Kimpi De Leon, Donna Donna. Cruz, Oo. and sino nga yung partner ni Vina, Tina? Gary Gary Estrada. Estrada. Wow, grabe. Ka- Ang lupit. brain fog. Pero ano yun? Ito. Talaga, yumaman ka doon. Actually, Uy, ako sasagot sasagutin dyan. kita, Ayan, Tina Ryan, straightforward, spill the beans. Straightforward, hindi. Ay, hindi. talaga. Iba ang kinayaman ni Tito Joe, Makoy. You'd be surprised. Do you know Tito Joe's an inventor? Ay, anong inimbento mo bukod sa love notes? Hindi, I'm very siguro masyado akong technical na tao. I'm into design. Okay. So in 1995, I started doing game designs for TV. I started sa ABS-CBN, but I ended up doing most of my projects for GMA7. Sorry, Ako when you yung say game designs, gumagawa- what's game designs? Ako yung gumagawa ng mga set. Ako yung gumawa ng set ng Lotong Bahay sa Itbulaga. Uy, Lotong I did Bahay. most of the Oo, yung may Itbulaga. kaldero. Ah? Yung may kaldero. Oo. I Oo. made most of their sets. Ako yung gumawa ng mga sets ng Whammy, yung unang Wants to be a Millionaire, tapos makalimutan ko iba mga shows. But I did most of the game show designs for GMA. At magaling na interior designer si Tito Joe, Makoy. I'm also into interior design, and I'm one of the co-founders of the Mind Museum. I still have my exhibits there, yung robot sa labas, kung gumawa nun. I have Sa my name there BGC? sa may Jollibee sa tabi ng Mind Museum. So that's the other side of me that a lot of people don't know. As Tina would probably confirm also, hindi ka naman yayaman sa radyo. But the Hello doors naman ako hanggang ngayon. Fabulous lang ako, Makoy. Hindi, but the doors of opportunities that open Yes. when you are in radio, marami. So that's where you get most of your livelihood. Ay, ito. Maganda yung tanong ng isa sa mga patrons natin. Sabi niya, kasi yung isang tanong niya nasagot mo na yung isa sa mga nagpayanig sa'yo, which is yung kinuwento mong story kanina. Pero meron bang ever na bad trip ka dun sa sumulat na parang napakasira ulo naman ng pinagagagawa mo sa buhay na parang ayaw mo na siya payuhan or parang... Hey there! Alex Calleja here. Bakit ako nandito? Kasi gusto kong ipaalam sa'yo na may podcast din ako. It's called Punchline with Alex Calleja. I talk about everything. Serious, happy, sad, pero sa dulo, may punchline or may comedy. Again, it's Punchline with Alex Calleja. Available on Spotify o kung saan ka man kumukuha o naikinig ng podcast. Namumukhaan kita, nilista ko pangalan mo, kaya see you there. At talaga na bad trip ka Actually, maraming mga letters na kung pwedeng nasa harap, pupuntahin ko sa harapan siya, batukan ko na lang, yun na lang mas madali. Kaysa bibigyan mo pa ng advice. Maraming ganun eh. Kasi most of the time naman, Makoy, alam naman natin kung anong tama eh.
Tama. Di Parang, ba? hindi ko ba Kaya lang nag-iisip? Parang gano'n. stubborn lang tayo eh. Ang puso eh, ang feelings ko, ang damdamin ko eh. Parang pwede ba batukan na lang kita, baka mas effective pa yon kaysa, di ba? But in reality, no, kahit gaano kababaw ng storya, hindi mo pwedeng, hindi, lalo na nung matagal-tagal na ako sa love notes, parang, Mm, ano ba naman yung story mo? Parang alam mo, minsan ganun ka na eh. Pero mm, you have to understand that kahit puppy love lang yan, yung, hindi lang siya pinansin nung crush yun nung high school, mm. na parang sa'yo, ano ba yan, di ba? But sa kanila, Apektado it's sila. real. Yeah. And it's something that affects them. And hindi natin pwede discount yun. We have to make sure that we understand that this is a feeling that's real for them. Mm, And hindi natin pwede malitin yun kahit gaano ka insignificant it may mm, seem. So you always treat the letter sender with respect and dignity na alam mo na ay mahirap tong pinagdadaanan nito. mm. This is real for Parang, him or for her. parang mababaw man sa atin, Tito Joe, at sa kanila, iba yung dating, di ba? Yes, so No, kahit Tito ikaw naman, Joe, 'di ba, yung problema sasabihin ng iba, ay, ano mo lang yan, parang, pero pag ikaw ang andon, 'di ba, iba. Tito iba. Joe, yung Love Notes fame, did it ever get in the way of, I guess, if I may say, your personal life, like your personal relationship with Mama Mango? I guess I did in a way. Uy, ito naman. Ano to, Makoy? Oh, Oo. oh. Mm. All ears Kasi, 'di tayo. ba, remember, we almost separated twice eh. Wow. One was in 2000. And 2000 was the peak of Love Notes eh. Sobrang Mm. sikat na sikat ang Love Notes nun. And dumating na kami sa point ng marriage namin. I was so busy with work. Ito, a lot of people are guilty with this. No? You're so busy with work na ang nagiging focus mo is how to be better at what you do at the expense of the relationships that you have. Hmm. Most specifically, yung asawa mo or yung boyfriend mo, girlfriend mo, anak mo, parents mo, whoever you are in a relationship with. No? If work becomes your priority, then uh, pwedeng mag-sacrifice, maapektuhan yung pamilya mo. And hindi ko na-realize na there's no amount of success that can compensate if you fail in your marriage. And that was the time, no, 2000, when I almost lost my wife, no, dahil muntik na kami maghiwalay. Okay. And dilemma sa akin yun eh. Kasi I was the Joe, the Mango, the Oo. love advice, di ba, Tapos, expert. oo. Tapos, pero alam mo, Maghiwalay. Makoy, I aired my own story. Wow. You Okay. can still read it on the Tapang. internet and listen to the actual letter that I read. It's a two-part series, Dalawang Linggong Pag-ibig. Nung time na yun, Isang Linggong Pag-ibig ang sikat na kanta, kaya hindi Oo, ko okay. nakalimutan, no? Nelda Papin. Sabi ko, if I tell them what I'm going through, this is the end of my career. Kasi But you sasabihin still nila, did. I still did. Sabi ko, I want you to know that I'm not perfect. I may be giving advice, but I also have my own shares of struggles in my life, in my marriage, and this is the reality. So, yung mga reunion na yan, pahamak yan eh. Kasi that's how it started kasi. Anyway, Okay. so yun. But do you think, Tito Joe, that made you more relatable? Like, even more, di ba? Oo, Parang, tama. I think I think people are looking for authenticity. yeah. Mm. You can pretend that you're good at giving advice, no? But the reality is, lahat naman tayo may problema and lahat tayo may mga issues na tinatakal even if we're good at it, no? I mean, Mm. so para sa akin, being transparent and being vulnerable to the listeners was something that I wanted to do. Even if it will cost me my program, I'd still do it kahit Mm. ngayon. Kasi that's just how I am. And that's just speaks of the reality that no one's perfect. No one has a perfect marriage. No one has a perfect relationship. So, diba? Mm. Balik tayo dun sa peak ng career mo since nandun naman tayo kanina. What was the weirdest request you got from a fan during that time? Kasi you were Joe the Mango. Kasi dati ngayon ang makikita mong typical request, sir pa selfie, sir pa video greet, sir pa autograph, medyo luma na nga yan eh. Pero Yeah. being you na at top of the food chain during that time, what was Yeah. the weirdest thing na request sa'yo during that time?
Actually, wala naman, no? Wala naman Masaya yung ako. mga pirmahan mo ko Masaya. dito, sir. Walang ganun. Wala naman, wala naman. Wala naman na nakarating sa akin, no? Which was good. Parang sa akin may nakarating, Tito Joe. Joke! Joke, joke. Siguro nahiya sila, siguro you Kasi projected that respectable sort yung of image image mo, eh, na no? wala naman mga indecent proposals or something like that. Mm. Pero may mga pahaging din minsan from people in the industry. Were you, are you still, kasi you guys, Miss Tina and Sir Joe, being OG radio DJs na medyo old school, kasi di ba yung during your time in radio, yung appearance ninyo is medyo hindi nakikita dahil radio nga eh. Hindi katulad ngayon nakita na kagad siya sa social media. Did you Yes. had before you went out on TV, did you had an extra effort to keep your identity a secret? Kasi parang nakaka-add ba yun sa mystery or open ka lang talaga sa public na pag lumalabas ka eh ako si Joe de Mango or something or medyo nagtatago ka rin or na-enjoy mo ba yung anonymity mo during that time? Well, hindi na babalik yung time na yun, no? But Mhm. to tell you honestly, nung time ng Magic, when we started, droves and droves of people go to the station. Okay. Mapila So kami. they know how their favorite DJ looks like. Kasi Okay. I would have 20, 15 people at a time sa booth. Ayoko nabutan ni Tina yon. Of Ginagawa course, sila, Tito Joe. nakikinig lang sila. Di ba, Tina, di ba? They go to the station. Lala Pag di lang na time. kasya sa loob, nasa Di na labas ka- na ng elevator. Yes, ganun kadami. So they know you. And nung time na yon, ang first go-to ng mga SM and those who are doing, meron pang entertainment center ng SM noon, ewan ko natatandaan nyo. Ang unang tatawagan nila are the Kung, DJs from the popular kung saan radio stations. nagfa-family kwarta o kahon, parang ganun. Yes, yes. Okay. So ang exposure ng mga DJs noon, three-prong. Sa booth, sa events, and feature kapag na-feature ka sa Song newspaper or sa hits. magazine. Song hits, yun. Song hits. Ay, grabe. Ang So, lupit. nakakamiss nga yun, Papa Makoy. Nakakatuwa yung mga panahon na yun na Oh. na mysterious pa yung dating natin, no, Tito Joe? Tapos parang, Yes. Actually ako nung first part nung quote-unquote short-lived radio career ko, I had a conscious effort to do that. Yung Instagram ko dati, pag pinupost ko yung picture ko, laging putol yung ulo para hindi ako nakikita. Parang, kasi nga, since ulitin ko, laking radyo ko, I wanted to have the same anonymity as the old school DJs para iniisip nila na, gwapo naman ng boses nitong si Makoy. Siguro gwapo rin to sa personal. Kasi wala akong confidence dati na ilabas yung itsura ko eh. Yes. Eto, balik na ako talagang sobrang curious ko doon sa peak ng career mo eh. Ano yung medyo Shoot. nakakaanong tanong to. During the peak of your career, eto kailangan umamin ka. Sige. Ano yung pinakagagong ginawa mo na ginamit mo yung Joe de Mango card mo? Na parang nagamit mo ba yan para makaalis ng isang traffic ticket? Nagamit mo ba yan para Oo makalibre ng staff? Or ano yung pinakatingin mo na pinakasiraulong ginawa mo para magamit mo yung ako si Joe the Mango card mo? parang mabait si Tito Joe. Parang wala ka. Yun nga Hindi, eh, parang siguro sinabi mo na yung traffic ticket. Yung mga free stuff, hindi ko naman dinidesire yun, pero people actually give it. baka yan Pagbibigyan eh. ng libreng pagkain, di ba? Hindi pa uso nun yung mga belo-belo. So, mostly kapag na-recognize ka nila at meron silang service or produkto na pwedeng ipatry sa'yo, ibibigay Oh my nila gosh, for Tito free, Joe. o ipapatry nila. Yes. Di ba remember, parang kami lang ata, ang mga Magic Jacks lang ata nung araw, Makoy, hindi pa uso yung mga sponsorship ambassador. Lahat kami meron na. Like Yes. head to toe. Paano Sobra. ba naman Oo. kasi Tina Ryan crush ng bayan nung hindi pa Ano? uso ang crush ng bayan? Di ba? No, May nakakatuwa mga lang kasi sponsor di kami ba, mo. Sponsor ng damit, di ba? Tito Joe, nakakatuwa. Ay, si Tito Joe, Sino sponsor mo? Blowing Bubbles? Ako, sponsor ko, Mona Kiki. oh, nakikis. May Mona ka na, may damit may ka pa. t-shirt ka pa. Oo, nakakatuwa. Madami tsaka yung, nakakatuwa kasi ang daming pagkain talaga dumarating sa station, Makoy. Yes. As in super. Ikaw, Mamu, sinong sponsor mo ng damit nun? Meron ba? Iba-iba. Iba-iba. Meron na. Pero like head to toe, meron na rin ako noon. Like hair and makeup. As in, hindi pa sikat.
ang di ba dito joke kakatuwa lang. Yes. Tuwa nakakatuwang Pero yung balikan. sa tanong mo, Makoy, ginagamit ko lagi yung pagiging Joe Domingo. Pag napapara ako ng pulis, ang ilalabas ko kagad yung KBP ID ko o kaya Yes. yung ID ko na Oo, di ba? sorry po, Hindi. pero I mean, ah, May press con, mag-validate na. Uso na ba coding nun? Uso na ba coding nun? hindi, wala pang coding. Wala pang coding nun. Wala pang coding. Pero I mean, hindi siya maganda gawin, pero ginagawa ko yun. Pero ano yun, in your modulated voice na parang, Dear Manong MMDA. Hindi Oh, naman, boss. fairness. Hindi naman Boss, nag-modulate si Tito Joe. Ganyan na boses niyan. Normal Boss, voice. pasensya na. Ganyan, sa radyo lang po. Tapos Ay. sabay abot ng ID. Na, Sir, hindi nyo naman kagad sinabi. Sige po, mag-ingat po kayo sa susunod, sir. Huwag na kayo magbibit ng red light. Hindi, mga hindi naman sadya yun eh, di ba? Mga hindi naman sadya. Hindi naman pang-aabuso. Mga ano lang, when necessary. Mm. Ano yung pinaka na-enjoy mo during the peak of the dear of the Love Notes fame? Ano yung parang pinaka na-enjoy mo doon? Ako na-enjoy ko yung the thought of you making a difference in people's lives. Mm. Na alam mo yun, na they would come to you na alam mo, Joe, yun, yung mga sinasabi mo, yung mga advice mo, nagamit ko yan, no, nung bata ako, or to tell you honestly, the producer of MavX, yung Love Notes ngayon, the reason why he wanted to do a movie for Love Notes was because he was a listener of Love Notes. Ginagamit niya yung mga hugot lines ko pang diskarte sa mga nililigawan niya. Kaya sabi niya, sir, sobrang ano. So, I mean, yung mga ganon, how what you did or what you're doing impact the life or has impacted the life of others. Uy, speaking, nabanggit mo nga. So, tama ba yung narinig ko? The movie? Tama ba yung narinig ko? Sorry, nawala ka for a while? Nawala ka for a sec. Ay, sorry, yun. Naririnig na ako. Yes, clear. Tama ba yung narinig ko kanina na magkakaroon ng Love Notes, panibagong Love Notes the movie? Yes, magkakaroon ng Love Notes the movie. Okay. Nag-shoot kami sa Leyte ba, Tito Joe? Ha? Leyte? Sa Leyte ba? Hindi, kami sa Camarines Norte. Ayun. Wow. Camarines Norte. I was there last August. Si Vina Nag-shoot Morales, kami saka dun. si Gary Estrada, saka si Donna Cruz, saka si Kim De Leon pa rin babida? Hindi na. Ay, Si hindi Matt na. Lozano of GMA and si Daniela Stranner ng ABS. So ano siya, maganda siya. Ang title is The Last Goodbye. It was actually based on a story I featured in the year 2000. Oh. So nakakatuwa kasi nakahanap pa sila ng mga lumang Nokia na phone. Alam mo yun? Oh my. So yung Masaya timeline siya, is masaya 2000. Timeline is 2000. 2000. Uy, pagka-retro, may pagka-retro. May Teka, pagka-retro siya. speaking, may naitabi ka ba na kahit konting lumang sulat from the Love Notes era? Marami ako. I still have yung mga handwritten letters na mga sulat. Hindi naman sako-sako. Ay, hindi na. Mga handpicked na lang. Mga, alam mo yung mga yellow pad na ginamitan ng ballpen na tumatagos yung sulat sa kabilang side. Wow. Na ang hirap basahin kasi 7 pages tapos tagusan yung ink sa kabilang. Parang, pero I mean, may mga ganun. Pero I still have Naka-scrapbook ba? Ginawang scrapbook ni Tita Bing? Yes. Sorry, do you have kids? I have 4 daughters, 2 grandsons, and 1 granddaughter on the way. Itong December, yung bunso namin is giving birth to our Wow! Anong opinion ng mga anak mo nung nalaman nila alam ba nila kung sino ka nung height yung kung ano yung narating mo doon? Yung dalawa na nasasama ko pa yan sa radio station eh. So meron pa silang, umabot pa sila doon yung tatlo umabot pa doon sa DZMM days, no? Okay. So okay lang naman sila. Parang sabi ko pag nagdalaga na kayo at nagkaroon kayo ng problema sa mga boyfriend niyo, sabihan niyo ako. Pero do they know kung anong klaseng legend ka dito sa Pilipinas? Kasi I was watching Karen Davila interview yung apo ni Jaworski. And the only time he realized how big his grandfather was when he entered Aguilas game.
And then, nung nakita ng mga tao na nando si Jaworski, the game was stopped because pumasok si Jaworski. And Wow. everyone was shouting Jaworski, Jaworski, Jaworski. As in, napilitan mag-time out yung Pilipinas to give respect to Siyempre. Senator Oo. Robert Jaworski. Ikaw, alam ba ng mga anak mo kung gaano kakalaki or anong laking impact ang ginawa mo sa Pinoy pop culture? Siguro yung dalawa, yung eldest saka second. Na very aware sila kasi naabutan nila yung time ko sa radyo. And they were part of mga interviews namin kay Sharon Cuneta. Wow, okay. Naabutan nila yung mga live interviews ko pag nag-guest ako sa ABS-CBN. So meron silang hint of who I was, no? And medyo alam nila yun. Yung dalawa, medyo na lang, from stories na lang. From stories na lang. Second-hand stories na lang. Mm. And how do you plan to tell that to your grandkids? Ikikwento mo ba na in your signature Joe DeMango voice na alam niyo mga apo? Well, yung eldest grandchild ko is only 6 years old, no? Okay. At ayaw mag-Tagalog, no? Kaya ako na lang kumakausap sa kanya ng Tagalog. But, ewan ko. When the time comes, I don't think it's necessary, but I don't know. Ang humble ni Tito Joe na Makoy. Kung ako yan, isasampal ko sa mga anak ko lagi na hindi nyo ba alam kung sino tatay nyo? Pero alam mo, if I may add, Makoy, like, having worked with Tito Joe for a long time, alam mo, dumating na siya dun sa kataas-taasan ng love notes, kasikatan ng love notes, but he always brought the station with him. Hindi niya kanalimutan kung saan siya nanggaling. Yes. Nakakatawa. And like, dala-dala niya ang buong Magic family. And actually, alam ko for a fact na isa si Sir Joe ang nagtayo ng bandera ng Magic para makarating yung Magic kung nasan siya ngayon, na isa sa mga premier radio stations sa team Philippines. effort naman yan. I was just prominent that time. Pero the magic is because of the effort of the DJs, no? Yung mga nauna, kasama si Tina dyan. Halos, pang ilang ka ba, Tina? Second generation ba? Second ata, Tito Joe. Second ka, 93 ako nag-audition eh. Kasi si Vince, si Rockin' Robin. Si Robin Hood. Teka, kaya. Ito pala. Si Robin Hood kasi kasama ni Tina eh. Ano yan? Second generation si Robin Hood. So Joe, kailangan ko lang pala ng isang statement mula sa'yo na patutuhanan sa akin kung gaano ka-heartthrob si Tina Ryan during her prime. Sobrang dami ba, Sir Joe, na pumipila talaga sa Magic during that time na nagpapantasya sa kagandahan ni Tina Ryan? Well, nung time na yon, wala na ako sa Magic na, nasa Wave na ako noon eh. Nasa Wave. Magkapit-bahay naman eh. Yes, I moved to Wave in 2000, no? Pero alam ko yung mga heartaches ni Tina. Yung mga first heartaches na alam ko yan eh. Nag-Dear Joe din ba siya sa'yo? Nag-Dear Joe din ba siya sa'yo? Pero may Dear Joe sessions ba kayo? Ha? Nag-Dear Joe ba sa'yo si Dear Tina Joe Ryan? sessions kay Tina Oo, always. we had a few. And but, alam mo na ni Tito Joe, baby pa talaga ako noon kasi nag-iisa na nga babae. Tapos ako pa yung pinakabata, no, Tito Joe? Tama. Madaya si Tina Ryan, may exclusive access siya. Real-time yung pag-Dear Joe niya. Pag-love notes niya. Tapos alam mo, Makoy, natutuwa ako kasi syempre, imotera na ako nung bata ako. Minsan, kukulitin ko pa si Tito Joe. Tito Joe, parang mas bagay itong kantang to sa story. I got to pick a few songs for love notes. Yes, I remember that. Sa loob-loob ni Joe, pakilamera ka, Tina. Pero alam mo si Tina, isa sa pinakatotoong tao sa radyo yan. Marami na akong na-meet na mga lady DJs sa industriya. Si Tina, alam ko, wala siyang maskara. She's as real as you can see. As she gets. Thanks, Tito. Dadagdag ako. Isa rin si Tina Ryan sa pinakaminamahal ko rin sa radio industry kasi hindi tatagal ng 10 years ang Machong Chismisan kung hindi niya tinulungan lalong-lalo na sa starting years ng Machong Chismisan. Napakalaking tulong ng pagbibigay niya ng guest saka pagtitrain sa amin kung paano maging ganitong klaseng podcaster. So, maraming salamat, Miss Tina Ryan. Anyways, balik tayo sa ating guest. Sir Joe, nandun kayo sa sa kasikatan. What made you decide to leave? Kasi ngayon, 'di ba, you're based na in Australia. Yeah. So what made you decide to leave? Honestly, hindi pa naman kami Christian nung time na yun, no. Everything that I was doing it for my own glory. I wanted to be the parang
the best that I can be as a radio DJ. And I think I've reached the pinnacle of radio DJ's career, no? Kung Okay. yun lang ang pag-uusapan, na-reach ko yung pinnacle na yun. And in 2012, we became Christians, no? I received Okay. Christ and made Him my personal Savior. And in 2011 kasi, nag-apply kami, katuwaan lang, for a visa sa Australia Mm. because nagustuhan namin yung buhay dito. Mm. But my life is in the Philippines. Joe the Mango is Joe the Mango because of Magic 89.9 and being a Filipino in the Philippines. Pero nung lumabas yung visa namin, I was made to choose between the Philippines and Australia, which was probably one of the hardest decisions that I made in my life. Kasi that meant turning away from everything that is Joe the Mango, my life and my career that made me who I am, and venturing into a completely foreign land. But I made that choice simply because, unang-una, it's obedience to the call of the Lord. Pangalawa, I wanted to give my children an option. I'm not saying give them a bright future kasi we don't know that naman. Give them an option to at least to have another citizenship. Tama. So they can explore Philippines or Australia. At least may option sila. And yun yung purpose talaga namin. And that's the reason why I left. It's something naman na maiintindihan mo kasi if it's something that would benefit not Your only family. your Yeah. family, parang mas mapapadali mong i-justify lahat ng bagay na parang I could leave everything for my family, parang ganun yung Saka alam mo case. naman pag magulang ka, 'di ba? You would want the best for your children, Ay, even oo. if sometimes it means sacrificing your own desire. Happiness, yeah. Nasad Gagawin ng naman magulang ako. yan eh. Oo, kasi Eh? ako parang yun nga alam ko na ako marami rin ako mga bagay na iniisip ko minsan kung paano ko iiwan. Pero nagawa ko na rin minsan iwan yung isang bagay na sobrang passionate ako para sa taong mahal ko. Actually, ganun. Wow! Parang di mo nakwento sa akin yan, Papa. Dear Joe. Ay, sa ibang episode sa susunod na episode ng Machong Chismis. Pero ready ka na ba, Sir Joe? Kasi nabalitaan ko na after so many years, merong magbabalik sa Magic. Tama ba? Pwede na naman i-announce, Tina, di ba? Yes, pwede na kasi na-post mo na, Tito Joe, tapos ang ganda ng response, di ba? Grabe, overwhelming yung response. Tina was witness to that, no? Sergeant Mm. Pepper, no? Isa sa mga pioneers natin sa Magic is back, no? Okay. And ibabalik nga niya yung Friday Madness, sabi nga ni Okay. Tina. And part of it is to recreate the glory days of Magic, no? Okay. With the programs that once were, kumbaga, iconic programs of Magic. And one of Okay. that was yung Friday Magic Madness or Friday Madness na ngayon. So, babalik po tayo sa radyo this next year, this January. Okay. For Love Kikibutan Notes. ako. Original time slot, 10, naalala ko pa yung ad yun eh. Fridays at 10:15 with replays at 7 p.m. Mhm. Pero yung ngayon ba may replays pa rin? Sana Meron pa Meron rin. pa rin. Wow! Meron pa rin. Sige. Mm-mm. Habang nasa traffic tayo, habang umiyak tayo habang nasa traffic, mga kaibigan. Correct. Mm-mm. So the idea is to bring back the nostalgia of listening to, pag naka-tune in ka sa 89.1 sa digital radio mo ngayon, is to bring back the feeling that people had back in the 80s when they were listening to Magic kapag Friday. Meron na bang way to contact para kung gusto mag-share ng stories? Siyempre, malamang email na yan or something. Wala, Email or na, hindi pa meron tayo tayo. maabot We'll definitely give them ways to send their stories. Email or DM or whatever. Pero Snail mail definitely. ulit, Tito Joe. Snail mail. Di ba? Ang Cute. ganda, Ayun, no? Para, exclusive lang encourage para sa natin sila snail to mail. write again, no? Oo, tapos bigyan Kasi natin ng premyo yung mga unang, yung first 50 people who will write alam mo, actual good letters. idea yan, Tina. Kasi we've lost the art of writing letters, di ba? Exactly. Sino pang kumukuha ng ballpen at papel para magsulat ngayon sa... Ay, teka. Correct. Diyan ako magyayabang sa'yo, Sir Joe. Ay, talaga? tignan mo yan. Oh, pagyabang mga kay Tito Joe yan. Sige nga. Ito yung notebook na sinusulatan ko ng love letter sa asawa ko everyday. Yun. Oh. Ayos. Pati yung prayer box mo, Makoy. Pakita mo kay Tito Joe. Teka, mabilis.
May prayer box yan si Makoy Tito Joe eh. Oh, he writes different prayers. Wala man Oh, sa that's itsura ko, good. Sir Joe. Meron akong prayer box. Ito yung merong Sleeping Joseph sa ibabaw. Okay, okay. Tapos, every time na may prayer ako, nilalagay ko yan dyan sa prayer box na yan. Ang So, medyo galing. madami-dami na siya. Ayan. Nung una, Diba? nung, Alam mo, nung una medyo, there should be more of you, Mark, no? ah, Yung who still writes on ah, paper with their pens. oh. Nung una Diba? medyo kahirapan pa, scratch paper, pero nung medyo nakaangat-angat sa buhay, bumili na ako ng Stationery peking na. post. Hindi, 3M, peking 3M na post-it. iba? Same Hindi, na. peking post-it lang. Saka pa Sige. tayo bibili. Next year, pwede Anyways, na. Next year. ayun. Anyways, yun nga. So guys, take note, yung mga bagong projects ni Sir Joe is yung Love Notes, the movie, coming next year. Tapos, syempre, yung Love Notes, pagbabalik ng Love Notes, medyo Ang kinilabutan pagbabalik. talaga ako. Kinilabutan ako doon. 10:15 a.m. Fridays with replays ng 7 p.m. ng Friday. So kung gusto niyo, Actually, si ah, 7 na ba, Tito Joe? Parang gusto ata gawin ni Sergeant medyo later kasi nga mas malala na yung traffic Pwede, yes. I nowadays. think yung time naman would be basta between 7 Traffic pa to rin. 8 p.m. Yeah. well, Oo, yung pinaka-best ganun. is just tune in guys to the Magic para Of makakuha nyo course. kung ano yung latest dyan. Available naman yung Magic sa streaming. And Mm. then, nasa playback. Alam ko na nagla-live sa playback yan. And yung ibang shows din ng Magic is available sa Spotify. So, kung gusto May nyo video balikan, component ba, Tito Joe, ang Love ayan, Notes? may video component ba? Well, Video for now, component. since we're doing it here, baka wala muna. But Ah, hopefully, sabi nga natin, if ever I'm in the Philippines, we'll definitely do it live. So excited ako dyan. But for now, we'll do it online muna without the live component, and we'll eventually evolve into that, hopefully, as Okay. we go along. Eto na, nandito na tayo sa medyo mahirap na part. Medyo Okay. natatakot ako dahil ito Ito yung na ba yung mahirap na part? Nako, ito parang yung machong ubos na chismisan oras natin, signature. Makoy. Tapos na tayo, di ba? Hindi, konti-konti na lang. Ito yung machong chismisan signature questions. And again, Yes, please. sinasabi ko nga sa inyo, feel free to tell me if you're not comfortable in answering this. Tatlong Okay. questions lang naman to, Sir Joe. Okay, Tatlong questions go. lang to. So yung unang question natin sa machong chismisan signature questions ay, ito yung easy pa. Kung gagawing pelikula ang iyong buhay, sino ang gusto mong gumanap para si Joe DeMango? Yan, kung gagawing wow! yung Joe DeMango Sorry, wala story. na ako kilala mga artista ngayon, no? Oy, kahit Ah, luma! Kahit ha? luma! Kahit Kahit luma? Well, kung luma, gusto ko sana si Francis Magalona, kaya lang wala na si Francis eh. Sana yung meron talagang may Ouija board. DJ. Gaganap yung Ouija board. Oo. Oh. Ah, So, sige, kung wala na si Francis, si ano na lang, sino nga ba? Tina, tulungan mo ako, wala akong maisip eh. John Lloyd. John Lloyd pwede. Ay, John sino nga, Lloyd. sasabihin ko, John Lloyd, inunahan mo Pwede ako. nga, no? Huwag Pwede naman, John hindi Lloyd. naman. Dapat yung realistic naman na paniniwalaan ng tao. Ah, Pwede naman yung John Lloyd. Kaya naman. Ako. John Pero Lloyd. ikaw, sige, meron ka pa ba naisip na iba about kay John Lloyd? Or... ikaw, sino pa Mamu, nga ba? tulungan mo daw si Sir Joe. Tulungan mo ko, Tina. Wala na akong kilalang, ah, Kasi na-stuck ako sa 90s din eh. Parang feeling ko, pwede ako si kasi Tito kung may Joe. magpo-portray, sana yung merong konting experience. Kasi syempre, a big chunk of that movie would be radio scenes eh. Nagdi-DJ, di ba? Kung meron man silang i-replicate na sana as close as possible to my life is yung someone who can DJ authentically. Sakto si Kaya Francis M. nahirapan ako Nag-DJ din siya, mag-isip. di ba? Sino? Si Si Francis M. Francis. Nag-DJ din naman. No? So, Yes, DJ. oo, si Francis, oo. sige, si Francis M. na. Okay, ito. Francis Ito yung, M. ito yung pangalawa nating tanong. Ano yung pinaka-paborito mong mabahong amoy? Bigyan kita sample, Bigyan kita Sige, sample. Jambrong. Ano yung jambrong? Yung Pangmayaman yun eh. Jambrong, yung Jambrong sikat dito sa Australia yun eh. Ano siya, parang siyang dried fish. Okay. Oh. Pero yung amoy ng tuyo, i-multiply mo by 50 siguro. Wow! Maalat din, Tito Ganun, Joe. hindi siya ganun kaalat. Manipis na manipis lang siya, dried fish siya. Pero pagbukas mo pa lang nung plastic, talagang maamoy mo na. As in, pag naamoy mo siya, parang ayaw mo siya kainin. Pero sobrang sarap niya pag sinawsaw mo sa suka. Malayo sa Saka, amoy ng Vegemite. hindi, Vegemite, di naman masyadong maamoy eh. Ah. Ito talaga parang panis na isda, hindi mo maintindihan eh. Na
Ano hindi Pag ito siya nagluluto, piniprito? hindi. Medyo ano na siya, medyo parang danggit ang dating niya. Dry siya Oh, na manipis. Pwede mo Medyo siya jerky. iprito, pero ginagawa namin, ini-air fryer namin sa labas. Para hindi Buti maamoy. kapitbahay namin Pilipino kasi umaamoy talaga everywhere. Kasi Mm. kung puti yan, magagalit yun eh. But at pwede least ba mag-uwi ka Filipino. dito, Joe, sa January pagbalik mo? Wala ba dyan? Meron dyan. I'm sure meron dyan kasi yung Ayun. packaging namin is Philippines eh. Ang Ah. tawag dito, Jambrong. Di ba sa shop? Jambron. Tuyo lang Jambrong. yata yun, Sergio eh. O sige, Sige. dadalang ko kayo pag uwi ko para Ayan. maamoy niyo rin. Ayan, dadalaw ako sa studio pag nandyan si Yay! Sir. Yay! Yes. Ito Oh, hindi ko alam mamati kung kaya ko itanong kay Sergio dahil ang laki ng cross sa likod niya eh. Pero, Urong natin, urong natin. Ayan. Oh, yan, yan, ayan. yan. Sergio, ito ha. Ayan, okay. Tanong mo na. Ay, nakikita pa Kunwari rin. lang tinutukan ka ng barel. Tinutukan ka ng Okay. barel ngayon. At papatayin ka. Kunwari papatayin ka pag hindi mo ginawa ito. Hmm. Kailangan mo i-search, kailangan ka pumunta sa isang porn site at i-type mo yung porn search term mo. Ano yung Okay. porn search term na isa-search mo? Anong porn? Porn search term. So ako, ang ilalagay kong porn search term ay Japanese group POV. Japanese group POV. So ikaw, ano yung favorite porn search term mo? Naiiya Wala akong talaga ako na favorite tinatanong porn ko to ngayon search. sa'yo. Dati meron, pero ngayon, syempre, hindi na natin ginagawa. Oo, kahit dati. Pinaglalabanan na Oo. natin, no? I mean, I'll be Oo. honest with you, no? I've been a Christian since 2012, no? Mm. Almost ilang years na 12 ba yun? years. 12 years na, no? And to tell you honestly, it's a struggle for a lot of men. Amen, amen. I wouldn't be a hypocrite to tell you na hindi ako nag-struggle dyan. Kasi it's a real struggle for a lot of men, no? But if you have the conviction of knowing that it's not good and right in the eyes of God, no? It's something that you would fight with, no? With all your strength, with all your might, no? And by the grace of God, paglalabanan. Pero before, yata, yes, I think yun Pero, eh. pero pagdating mo sa ang isa type mo. Ay, Yun wala. Basta kung ano yung first page lang. Kung ano yung first page. wala. Wala akong specific, wala. Pero I mean, that's, again, I'm being honest with you now. I'm pastoring a church now. I wouldn't want to say I don't struggle with that because I do. And a lot of men do, no? In reality. But the thing is, meron na tayong Panginoon ngayon, and we know that it's a sin to do that, no? So, it's a constant desire to please God rather than to please the flesh. Yan na yata yung pinakamagandang sagot na nakuha ko sa tanong niya dito sa podcast na to. At itatanong ko rin sana kay Tina Ryan, hindi ko na itatanong dahil nahihiyan na ako. Hindi ako mahilig doon ever. Yeah. Hindi, yun nga, kung ang premise is kung tututukan ka ng baril, ayaw mong gawin, Tina Ryan. Ayaw mong gawin. Hindi kasi, wala na akong masasagot kasi I never got into it. Amen, amen, amen. Mm-mm. Anyways, maraming salamat, Sir Joe. And thank you rin, Miss Tina, Salamat. for bringing Sir Joe into my life. Sir Joe, baka gusto mo silang invite again doon sa mga upcoming projects na aabangan nila next year? Paulit lang natin. Okay. Ulit I'd like to invite everyone. Salamat, Makoya, Tina, for inviting me. I'd like to invite everyone to watch Love Notes, the movie. It's coming out this February, right in time for Valentine's Day, no? Before Valentine's Day. Tentatively, the movie will be shown on February 5, and we will have an advanced screening, a gala premiere before that. I think around February 2. The dates can still change, no? But definitely it will be around those dates. Sundan nyo rin po yung Facebook page natin. I'm not really into social media, but I've been posting a lot of Dear Joe content sa Facebook page natin. Joe Domingo lang. And then, marami pa rin pong episodes sa Spotify, Joe Domingo's Love Notes. Yun, okay. Parang invited tayo, Papa Mokoy, sa gala. Sa premiere, ha? Umayos ka, ha? Sigura tayo doon. Sorry, Sir Joe and Miss Tina. Isa lang kasi sa advocacies ng podcast na to is tulungan natin yung mga ibang podcasters there. So, batingin ko lang sila. So, batingin ko lang yung mga ibang kaibigan nating podcast yan tulad ng Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, yung 25% Podcast with Jasper Reyes, yung 3040 Podcast, yung MJ's Bubble Podcast,
Fanboy Chronicles Podcast, yung Hubby Podcast, yung Galingan Mo Naman Podcast, yung Tatayhood Podcast. Saka syempre, yung pinaka-paborito ko sa lahat, yung Kislot Chronicles Podcast. Saka isang big shoutout sa mga Patreons ng show na to. Nandyan si Darwin Busuego, si June Magpuyo, si Jimbo, si Camille Liserio, si JM Kayabyab, si March D, si Joey and Marievilla, saka yung Hubby Podcast. And if you guys are into keto, you could check out Ketorific PH. Available yan sa Grab kung nasa Metro Manila kayo. Pero kung gusto niyo i-check yung Instagram nila, you could check out Ketorific PH sa inyong Instagram. At syempre, ang patron ng mga Patreon, ang pinakamabayad sa lahat, si Len Mackenzie na nasa Australia din. Thank you, Len, ng marami sa suporta mo sa lahat ng karamihan ng Pinoy podcasters. At kung nagustuhan niyo ang aming podcast, you could follow us on Spotify and all our social media pages. You just need to search for Machong Chismisan. And ako naman, you could follow me at Showbiz Bro sa lahat ng sa lahat ng social media platforms. At kung marami kayong pera at gusto niyo kaming suportahan para makagawa pa kami ng mas maraming magandang content, pwede kayong mag-subscribe sa aming Patreon. It's www.patreon.com/machongchismisan. Yan. Nag-modulate na Tito Josie Makoy. Yan ang alagang Tina Ryan. Yan, lumaki kay Tina Ryan. At yan mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama natin ang mga radio royalties. Siyempre, nandyan si Tina Ryan. Hi, Tina. At siyempre, kasama rin natin ang isa sa pinakamalupit na radio DJs. At sobrang honored ako na nag-guest dito sa Machong Chismisan. Sir Joe Demango, maraming salamat po sa time. Maraming salamat, Okoy, for inviting me. And Tina, of course, for connecting us. Love you, Tito Joe. I'll see you next year. At Yes, ako naman Tina. ako naman po si Makoy Pare, your Showbiz Bro na lagi nagsasabi, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.